sa akin. Ang aking karuhan, ang aking kasalanan. O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap, ibig po naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus tungkol sa oras ng kanyang kalwalhatian, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng pakikipagtipan sa Israel at Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos, at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain ang kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likain, tapat na puso't loobin.
Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatampo. Ikaligayahang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami.
Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito, at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon, at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Atin pong sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang hapon. Pakisabi, pinagpala ka ng Diyos. Ngayon po, ang isa sa mga linyang napakaganda na ating dapat balikan sa Ebanghelyo ay yung sinabi ng mga Griego kay Felipe. At ano po ito? Ang sabi ng mga Griego, ibig po naming makita si Jesus. Pakisabi nga po, nais po ba ninyong makita si Jesus? Amen? Nais po ba niyo siyang makita ngayon na? Amen, ngayon na. Isa po sa mga pinapaalala ko, kapag kami ay nagkakaroon ng Dalaw Nazareno, ito po yung panahon na yung ibang mga parokya sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa ay nagre-request po na makapunta sa kanila ang isa sa mga imahe ng Nazareno sa kanilang lugar. Alam po ninyo, isa sa mga napapansin namin kapag kami ay dumadalaw kung nasaan ang Nazareno, ay talagang dinudumog ng tao. Talagang malakas yung hatak ng ating poong Jesus Nazareno. Ano pong pinapakita at ipinapahayag noon? Tunay po na marami sa atin na nais talagang makita yung ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nais nilang makita, nais nilang makatagpo, nais nilang mahawakan, nais malapitan. Kaya ano pong ipinapaalala ko sa kanila? Kadalasan po kasi hanggang 5 araw lamang nananatili sa kanilang lugar. Pagkatapos ng 5 araw, hindi na ulit sila magpapakita. Paminsan-minsan na lamang. Ang ipinapaalala ko po sa kanila, yung ating poong Jesus Nazareno, yung imahen po niya kahit umalis sa ating mga lugar, patuloy na darating sa papaanong paraan kapag tayo ay nagdiriwang ng misa. Andun ang poong Jesus Nazareno. Sa ating Eucharistia, sa tinapay at alak, dumadating siya para ialay ang kanyang sarili, para tanggapin ang bawat isa sa atin. Palaging dumadating yung ating Diyos na nais nating makita. Sa papaanong paraan pa po dumadating yung ating Panginoon? Kapag tayo ay sama-samang nananalangin sa ngalan ng ating poong Jesus Nazareno, naroroon ang ating Panginoon.
palagi tayong sinasamahan, palagi tayong ginagabayan, palagi tayong nais na makasama ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nawa, yung ating pagnanais na ito ay tunay nating makita kung nasaan ba yung ating Poong Jesus Nazareno. Hindi lamang siya nasa imahe, nasa tinatanggap nating Eucharistia at nasa bawat isa sa atin. Tingnan po natin yung bawat isa. Nakikita po ba natin ang Poong Jesus Nazareno? Mukhang hindi po. Makikita po natin ang Poong Jesus Nazareno sa bawat isa kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga mensahe, sa kanyang mga salita. Nasa sa atin na po ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kailangan na lang po natin maging bukas sa presensya ng Diyos na nasa sa atin na. Kaya sa hapon pong ito, hayaan po ninyong pagnilayan natin ang tatlong bagay na ito para mas makuha natin yung biyaya ng presensya ng ating Poong Jesus Nazareno. Una po, nawa sa hapong ito at sa araw-araw ng ating mga buhay, patuloy nating naising makita si Jesus. Yun po yung una, ibiging makita si Jesus. Ang ikalawa po nawa, yung bawat isa sa atin, ibiging makita ni Jesus. Huwag po tayong magtago kay Jesus. Hayaan po natin na makita tayo ng ating Panginoon. At ang ikatlo, nawa yung mga buhay ng bawat isa sa atin, maipakita yung Jesus Nazareno na ating Diyos na lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sa una pong pagninilay, ibigin nating makita si Jesus. Sa papaanong paraan po natin tunay na makikita pa yung ating Panginoon. Unang simpleng paraan, yung Diyos po palaging nariyan. Ang kailangan po natin maglaan ng ating panahon para makatagpo, para makita yung ating Panginoon, lalo na sa pananalangin. Yung Diyos po, sasabihin ko ulit, palaging nariyan. Pero kadalasan, nasa sa atin yung desisyon kung tayo ba ay magbubukas ng ating panahon, magbubukas ng ating isipan, magbubukas ng ating mga mata sa Diyos na nais magpakita sa atin. At napakahalaga po na unang-una sa lahat, magbigay tayo ng panahon para makatagpo yung ating Panginoon. At napakaganda po itong panahon ng Kwaresma na binibigyan tayo ng disiplina na tunay na magbigay ng panahon sa pananalangin. Sa mga susunod na linggo, darating po ang mga mahal na araw. Magkakaroon tayo ng mga araw na walang pasok, ng bakasyon. Nawa sa mga araw na iyon, wag lang natin ilaan iyon sa mga kagustuhan nating pangsarili. Nawa sa mga araw na iyon, magbigay tayo ng panahon upang tunay na makita ang Diyos, makausap siya sa pananalangin. Kahapon po, yung mga PCM at mga PWD, kami po ay nagkaroon ng pilgrimage, ng bisita iglesia sa mga simbahan sa Tanay Rizal. Nagkaroon po kami ng istasyon ng krus. At isa po sa mga pinaalala ko sa kanila, nawa yung mga ganoong activities, mga gawain, lalo na sa panahon ngayon, ay wag lang sanang maiwan at dumaan lamang. Wag lang sanang dumaan lang sa ating mga bibig, yung ating mga panalangin. Nawa sa mga pamamagitan ng mga activities na iyon, mas makilala natin, mas masamahan yung Diyos, mas makilala yung Diyos na dumanas ng mga pagpapakasakit para lamang mabigyan tayo ng magandang buhay. Nawa doon natin buksan yung ating mga sarili sa pagkilala pa sa ating Diyos. At sabi po ni Cardinal Rosales sa amin, noong minsan kami bumisita sa Kanya, kapag nakilala natin yung Diyos, hindi maaaring hindi natin siya mahalin.
Kapag nakilala natin yung poong Jesus Nazareno, imposibleng hindi natin siya mahalin. Bakit? Kapag mas nakilala natin yung Panginoon, makikita at makikilala natin yung lubos na pagmamahal niya para sa bawat isa sa atin. Kaya't naman naialay niya yung kanyang buong buhay, ang lahat-lahat, para tayo ay mailigtas at mabigyan ng regalo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, maglaan tayo ng panahon upang makita ang Panginoon. Ang ikalawa po, nawa itong panahon na ito, bigyan natin ng Diyos ng pagkakataon na makita tayo. Makita tayo ng Diyos. Huwag po tayong magtago sa Kanya. Dahil lahat po ng ating ginagawa, lahat-lahat ay tunay na nakikita niya. At tunay lamang tayong matutulungan ng Panginoon kung hahayaan natin yung ating mga sarili na matagpuan ng ating Panginoon. Papaalala ko po ulit sa inyo, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Kaya lagot po tayo. Pakisabi sa katabi, lagot ka. Hala ka. Nakikita ng Diyos ang lahat. Kaya kung babalikan po natin sa aklat ng Henesis, nung nagkasala ang unang tao, anong ginawa nila? Nagtago sila. At anong tanong ng Panginoon nung hinahanap sila? Ang tanong ng Panginoon sa mga unang magulang na nagtatago sa Kanya, nasaan kayo? Nasaan kayo? Ipinapaalala sa atin ng Diyos na kahit tayo ay nagkamali, kahit tayo ay nagkulang, kahit tayo ay pumili ng mali, meron tayong Diyos na nagnanais mahanap tayo. Hindi para parusahan tayo. Hinahanap tayo para tayo ay maibalik sa Kanyang tahanan, para tayo ay malinis muli, para tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Kaya umabot yung Diyos na ipinadala yung Kanyang bugtong na anak. Ipinadala si Jesus para hanapin ang lahat ng nawawala. Dahil gusto ng ating Panginoon, gusto ng ating Diyos, tayong lahat, sa dulo ng ating mga buhay, simula pa lamang sa ngayon, makamit na yung kagandahan ng buhay na gustong ialay ng Diyos. Gusto niya sa wakas ng ating mga buhay, makasama tayong lahat, magpasawalang hanggan. Dahil alam ng Diyos, hindi mapupunan ng kahit anumang mga bagay sa mundong ito, yung ating mga puso. Ang tunay lamang na makakapagpuno ng ating mga puso ay yung Diyos. Kaya wag nating pagtaguan ng Diyos. Hayaan natin siyang pumasok sa ating mga buhay, sa ating mga puso, at hayaan natin yung Diyos na matagpuan tayo upang maisaayos muli yung ating mga buhay. Kaya ang mga minamahal kong mga kapatid, ang ikalawang paanyaya sa atin, buksan ng sarili at hayaan ang Diyos na matagpuan tayo. At ang ikahuli po, nawa yung ating mga buhay, matapos makita ang Panginoon, matapos tayong maisaayos ng Panginoon, nawa tayo naman ang makapagpakita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kung babalikan po natin yung Ebanghelyo, sino po ang tinanong ng mga Griego nung naghahanap sila kung nasaan ang Panginoon? Ang kanilang tinanong ay si Felipe, yung isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Hinanap ng mga Griego ang ating Panginoon sa kanilang mga alagad. At tayo pong mga anak ng Diyos, tayong nagsusumikap na sumunod sa Diyos, tayong mga binyagan, ay tinatawag din pong mga alagad ng Diyos. At nawa sa pamamagitan ng ating mga buhay, katulad nila Felipe, tayo rin ay makapagturo kung nasaan yung ating Panginoon. Maipakita ng ating presensya, ng ating mga pananalita, ng ating mga gawa, yung Diyos na lubos na nagmamahal sa ating lahat.
hayaan po ninyong tapusin ko yung ating pagninilay sa hapon na ito sa isang kwento tungkol po sa lolo ko. Wala po kayo sa lolo ko. Ayan po. Yung lolo ko po ay wala na po. Ayan po. Nung nakaburol po ang lolo ko sa aming probinsya sa Mindoro, meron pong mga akong kababata sa Mindoro na bumisita. At ang sabi po nila, sabi po nung isa, yung nanay daw po niya, nung bata-bata pa yung nanay niya, ay natatakot sa lolo ko. Yung lolo ko po ay lay minister sa kanilang kapilya sa aming lugar sa Mindoro. Natatakot daw ang nanay niya sa aking lolo. Puti po yung buhok ni lolo. Tanong ko, bakit natatakot yung nanay mo sa lolo ko? Sabi po niya, kasi daw po, yung nanay daw niya ay pumipitas ng bulaklak sa harapan ng aming bahay nung bata pa siya. Sabi ko sa kanya, siguro hindi magagalit si lolo. Bakit ba sa tingin ng nanay mo nakakatakot ang lolo ko? Sabi po niya, kasi daw akala ng nanay niya na ang lolo ko ay ang Diyos. Sabi ko, bakit akala ng nanay mo na ang lolo ko ang Diyos? Kasi raw, palaging nasa simbahan. Kulay puti yung buhok. Ayan po. Yun po yung madalas na ginagawa ng aking lolo. Nasa simbahan. Kapag wala yung pari, siya ang namumuno sa pagdarasal ng kanilang komunidad. Kaya akala nung nanay nung aking kaibigan na ang lolo ko ang Diyos. Sabi ko sa kanya, kung makita siguro ng lolo ko na pumipitas yung nanay mo ng bulaklak, baka hindi pagalitan, baka tulungan pa niyang pumitas ng mas maraming bulaklak dahil ganun po mapagbigay yung aking lolo. Kahit na maubusan siya, ganun po yung lolo ko. At nakakatuwa po, sa tagpong iyon po, napagkamalan siyang ang Diyos. Napagkamalan siyang ang Diyos, bakit? Dahil sinusunod niya yung misyon ng Diyos para sa kanya. Naglilingkod siya sa simbahan. Palagi siyang nasa simbahan. Palaging nag-aabot at nagpapahayag ng mabuting balita sa kanyang buhay. Inilaan niya yung kanyang buhay matapos niyang mapagtapos yung kanyang mga anak sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang tingin sa kanya ng ibang mga tao, parang Diyos. At nawa, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating patuloy na pagharap sa ating Diyos, sa ating patuloy na pagbibigay ng sarili, sa pagtugon sa misyon na tawag sa atin ng Diyos, nawa makita na talaga sa ating muka yung ating Diyos. Makita sa ating presensya, makita sa ating buhay na yung Diyos kasama talaga natin dahil yung Diyos buhay na buhay sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, maging seryoso po tayo sa hamong ito na maipakita yung ating Panginoon. Dahil ito po ang tutulong sa atin para tunay pang maisaayos yung ating mundo. At magsisimula po itong lahat sa ating pag-ibig, pagnanais na makita yung ating Panginoon. Ikalawa, ito ay masusundan kung nanaisin natin na magpakita sa ating Panginoon. At ang produkto nawa ng ating pagtingin, pagbibigay ng panahon, at pagbubukas ng sarili sa Diyos ay yung ating buhay maipakita ang paglilingkod at pagtataguyod ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa, upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa para ng salain, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Takasan ko, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako. Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawagan na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalabidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula, na maging bukas palad sa ating kapwa. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng hapon. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 or 8244-5609, 0966-211-2152. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nawa patuloy nating ibiging makita yung ating Panginoon. At nawa patuloy nating buksan yung ating mga sarili, dahil ibig din tayong makita ng ating Panginoon. At nawa sa ating patuloy na pakikipagkita sa Panginoon, maipakita naman natin siya sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.